Yung mga pasabog ang daig kasi, 'di ba 2 oras baga naman yung conversation ng apat, no, ni Miss Marlica, ni Miss Sass, ni Miss Pebble. So, pati si Taning nga nababanggit dito eh. Try natin kung maisasama natin yung mga pasabog nila kay Taning ha. Syempre si Taning ay ano, sanggang dikit sa Kuting at jowa ni Kuting, 'di ba? Thank you Joe Baring. Oh, sanggang dikit. So, talaga madadamay tayo kasi si Taning eh, ano eh, tumahimik bigla kung kailan na yung nanalo ay 'di ba? Yung nanalo ay ang sinuportahan niya tapos hindi na siya nagbo-vlog patungkol sa kay Kuting, eh dapat lalo siyang mamamayagpag ngayon. Eh 2 millions yung followers ni Taning. So madadagdagan yan dahil 31 million ang supporters ni Kuting, 'di ba? Or ang voter. But anyway, let's go back po sa discussion nilang apat and let's listen kung ano pa yung mga dagdag na pasabog, okay? All right, let's play. Para makita ng tao na fed up na siya sa budol government. So with that, yung mga tao makakapag-isip lalo, mas lalo tayong dadami na tama nga to sinasabi nitong tayong apat dito, may basihan nga kasi mismo itong Vice President sukang-suka na. So with that, mas magiging powerful tayo para buhatin si alam nyo kasi, diba? wala naman kaming magagawa. Wala tayong magagawa. Tayong apat, wala tayong magagawa. Pati mga tao, hanggat wala tayong kakampi sa taas. Pero, may mga nagsasalita na itago na lamang natin sila sa pangalang graduates of Philippine Military. Yes! Oo, Yes. naliloko din ako dyan. Wala ka ba kayo doon? Di ba pinalaya bigla, di ba? Diba? Takot sila. Natakot sila. Hindi kasi totoo, Roy. Ito, napadala sa akin ng from Congress. Nag-drill talaga sila at ang drill is in case na magkaroon daw ng revolution. Nagdala sila, actually, since na-open mo na yan, actually nagpatawag si Lisa Smugs ng 10 tangke. Nakarating ba sa yan, David? Really? 10 tangke, doon nakaabang sa Malacanang. Tapos siya yung bala. In case. Yeah, in case daw na mag-ano yung mga military. So natakot sila. Ano yan, fresh na 10 tangke na nakaantabay. Nung time na si Kuting ay nagpapanggap na may sakit, yung hindi natin siya nakikita. Oh. Kuwid yung sakit niya. Alam mo, gamit na gamit nila yung COVID. Kuwid. Totoo lang ha, gamit na gamit nila yung COVID. Oo. 10 Yung tangke sakit na na ano COVID. sa kanya. So natakot talaga sila, naalarma sila dito sa mga PMA years na ito. So ibig sabihin nun, kung may takot sila. So may takot sila kapag lalo tayong dumami, yung taong bayan. Talagang, di ba sinabi ko sa iyo, Maharlika, yung may-ari ng isang malaking media sa Pilipinas? Yes. Ang sinabi sa akin, Roy, sabihin ko siya yung sinabi sa akin, ganito syempre pag mga lasig ng mga tao, doon na masyado nagtasabi ng katotohanan. Pag lasig na siya doon, sabi niya sa akin, na pinag-usapan namin, sabi ko, ako nagsabi, sabi ko, grabe si Michael man nandito, ginanon ko yon. Tapos sabi niya sa akin na meron siya hindi naman marching orders, parang kinausap lang niya yung mga tao niya na kung wala kayong sasabihin na hindi maganda. Ay kung ang sasabihin niyo hindi maganda, wag na lang kayo magsalita. Parang may ganun siyang pahiwatig daw sa kanyang mga trabahador. Tapos ang sabi niya sa akin, kasi natatakot siya, hindi dun sa media niyang pag-aari. Kasi malaki yun hindi mo pwede. Hindi naman yung SMNI na pwede mong banggain ng ganyan. Malaki talaga yung media na yun. Tapos sabi niya sa akin, Roy, na siya nag-open ang galing ni Maharlika. Sabi ko, nanonood ka rin kay Maharlika. Sabi niya sa akin, alam mo balang araw, babalikan natin lahat ng sinabi ni Maharlika. Yun ang sinabi niya sa akin. Inlabutan ako. Sinabi niya sa akin yan, Roy, noong event ng Chinese Sinabutan naman ako doon. Si Michael Ma. Yun talagang pagkasabi niya sa akin balang araw babalikan natin lahat ng sinabi. Dahil walang sinabing kasinungalingan si Maharlika. So, yung sinabi niya yun talaga, naloko talaga ako na parang, kaya nga pag nasa Pilipinas ka, may mga GC-GC rin ako, no? May mga sosyal, naluloka daw sila, mga sosyal na tao, mga makapangyarihan, ang pinag-uusapan si Maharlika.
kaya nga pinanood nga daw nila yung ano ni Marlica yung ano to, Sona. Yung Sona. Ano na ayoko dun sa Sona mo na. Oh my God! Oo nga. Malapit na ulit yung Sona kung meron pa Marami sa nanonood sa'yo. May Laro mo sila, no? Marami ako dadagdag sa pangalawang Sona ko. Actually, gusto ko Marami rin silang nanonood sa laruin ng kanya kasi ganyan. Pero nabibigyan. syempre, nandito ako sa Pilipinas. Alam nyo na, Diyos ko dahil. Yun na nga, ingat-ingat. Riding in tandem lang yung katapat ko. I know, but anyway. Nakakatakot. Nakakaloka na pati yung mga vlogger niya ngayon. Nakwento niyo na ba dito yung list? Yung mga pangalan natin. Hindi pa. Nalilabas nung pangit na taga Leyte. Oo. Hindi Diba? pa. O, nasa Ang listahan nangyayari, ako rin. may isa-isa na nila. Talaga? Yes! Yung isa doon, Roy, yung isa doon, tinawagan ng boss. Oh, Oo. Yes! Oo nga, pasabog. tinawagan ng boss niya. Ganon. Ganon nakatindi. At hindi alalay ang pinapatawag, ha. Siya mismo ang tumawag. Emirate, ganon. Ganon na. Kaya ikaw, Roy, saka Marlica, maswerte kayo. Kasi ikaw, Roy, Canadian citizen ka. Ikaw, Marlica, US citizen ka. Ang Kami touchable talaga. Pilipino pa rin. Ikaw ba magsa-Chinese na lang? Alam mo naman tawagan nila yung Canadian government o yung citizen ninyo or yung US government. Okay. So, sino kaya mga ate at kuya ang isang may-ari ng... Nakita nyo naman yung senyas-senyas ko kanina. Ako lang, speculation ko lang yun I mean, hula ko lang. Pwedeng mali ako, tama? Pwedeng mali yung aking hula. Na may isang may-ari ng malaking media sa Pilipinas sa pinapanood pala ang mga expose ni Miss Maharlika. Yung mga pasabog niya, yung mga sinishare ng puting ahas, pinapanood. And one day, babalikan daw yung mga vlog ni Miss Maharlika. Siguro, to verify na, wait, lumalabas ngayon itong mga issue, parang na-vlog na ito dati ni Maharlika. So, ibig sabihin, ang mga sinasabi niyang iba pa, mga totoo yun. Right? May makuha lang sila ng mga 3 hanggang 5 na mga vlog or expose ni Miss Maharlika na nagkatotoo The remaining, for sure, di ba, sana maimbestigahan. Pero, ayun nga, pinag-uusapan na pala kahit ng mga elites sa mga group chats nila, si Miss Maharlika, yung mga pasabog niya, may mga nanonood pala, hindi lang mga ordinaryong Pilipino, hindi lang mga generals, kundi pati yung mga nasa media. Hindi nga lang talaga sila hindi lang talaga sila siguro makapuna. 'Di ba? Kasi nga very very powerful yung kinikriticize. Pero nadudulas daw, sabi ni Mrs. Lasing daw yung kausap niyang yun yung may-ari ng media. Feeling ko yung may-ari ng isang malaking media may pagkaakla yun siya. Feeling ko lang, alam nyo kaya kung sino yun? Feeling ko yung may-ari ng media nagoyo ni Anis ng malaking halaga. Or maybe, napangakuan or nagtumulong nung panahon nung last year. Tapos, hindi na suklian ang nagawang malaking tulong. Baka yun no? Feeling ko. Nabanggit din dito si Taning, mga ate at kuya. Sandali ha. Si Taning. Tingnan natin kung ano mga pasabog kay Taning. Yung fatty soul niya sa sa pera. Teka, Hindi, ito si Nay Pebble sa masaka ang talagang na-encounter. Kaya Yes, lagi ko yung kasama. Mother, sa napupuntahan namin ni Sas na tumira ka dun sa Benguet kung saan kapitbahay niya si Michael Ma, di ba? Hindi, tumira ako dun sa inalisan niya. Umalis kasi siya dun sa Benguet kung saan siya may bahay. Okay. Na kapitbahay niya si Michael Ma dahil mahina yung internet, dahil naka-jam. Aha. Naka-jam doon. Okay. Nagbablog siya, di ba? Tapos, ano bang tawag siya sa mahunay? Mahina? Ano yung mga kinabit na nung ginawa yung bahay na yun, yung mga yung mga materyales, galing kay Michael Ma yun eh. Ang sponsor si Michael Ma, ngayon bumagsak daw yung kisame. Nagulat na lang daw sila. So, istorbo, bukod sa malayo, lumipat siya ng city.
Okay. Doon siya nagrenta. Doon ako nagpunta. Doon niya ako sinama. Okay. That's So, matagal why sila nakita magkasama sa akin doon, lahat. Matagal sila magkasama doon. Napuntahan din ni Sas yun siguro. Pero kasi hindi ako nakapunta dun sa yun sa Benguet. Pero tuwing nag-video call kami, iniikot niya yun. Iniikot niya lagi, nagyayabang si Akla. Iniikot niya lagi kung nasan siya, pak, nandiyan, ganyan. O ito, may lupa rin dito, bakante pa. Sabi ni Lisa, kung gusto mo raw, pero dapat kapareho tayo ng design ng bahay. Sabi ko, bakit magkano ba yung bahay niyo dyan? Sabi niya, 16 million. Sabi ko, ay naku, hindi ko kay Rian. Go sa inyo na lang yan sa kung ang layo-layo. Ganun yung eksena. So, parang naisip ko is, yung lupa na yun, bigay lang sa kanila lahat. Bigay kay Mel Robles, bigay kay Mike Elma, bigay kay TP. Kasi Yung tinutukoy ni Miss Pebbles dito ay yung nasa Cordillera na properties. Ang sabi po ay, I think si Sassy yung nagsabi, property daw yun ng Araneta. So, yeah. Binigay lang. Ganun ka close. Sino kaya magbibigay ng lupa sa akin, mga ate at kuya? May magbibigay kayo ng lupa sa akin, naka-close ko, maawa, nangungupahan lang ako, mahirap lang ako, purita lulu. 'Di ba? Sana all. Kapag kaganyan ka close at ang issue ay may mga asin-asin, hindi kaya lahat sila ay mga maaalat na. Right? Tell me who your friends are and I will tell you my friends. Di ba ganun yun? Nakakaloka! So, yeah, kaabang-abang yung mga susunod pang pasabog. Tapos, yun nga lang, nakakapag-alala dito. Well, safe nga po. Sabi kanina, di ba, safe si Miss Maharlika, safe si Bagong Lipunan kasi mga US citizen and Canadian citizens na sila. Si Sas kasi ay, nag-aaral pa lang sa China, hindi pa naman siya talaga at malabo yata makapagpa-transfer si Sas ng kanyang citizenship. Si Miss Pebbles nasa Tondo lang. So, at risk, 'di ba, na maitumba. Yan, 'di ba may listahan na nabanggit kanina. Ay safe na safe si yung nag-aaral sa malayo. Yung nakatira din sa Cordillera na kasama ni Pebbles. Inalila daw doon si Pebbles, hindi naman binayaran ng 5K. May utang pa daw kay Pebbles na 5K yun Yaman na yaman, extremely rich nga daw sabi ni Sas. Tapos 5K hindi binabayaran. Ang galing-galing mo. Buti siya, safe siya, no? Wala siya sa listahan ng Oplan ipatutumba. At sino kaya yung vlogger na tinutukoy kanina ni Sas na parang nasa listahan daw at tinawagan daw ng boss? Kasi yung mga nasa unang listahan daw, sina Crisette Loretta Chu, si Sas, si Miss Maharlika, diba? Yan, sina Bagong Lipunan, yan si Pebbles, kasama din. Dati nung panahon ni Tatay Digong, hindi nakakatakot magsalita. Grabe balahurain ng mga DDS, ng mga pinklawan, si Tatay Digong, kahit yung mga appointees niya, nabanggit nga nila Miss Maharlika sa vlog na ito. 'Di ba? Grabe batikusin si Martin Andanar, nabanggit niya diyan, kung sino-sino pa. Na sabi, he speaks well of you, sabi ni Mrs. kay Miss Maharlika, 'di ba? Kahit na binabatikos ni Miss Maharlika si Martin Andanar, parang okay lang, walang paghihiganti, hindi vindictive. Iba ngayon, nakakatakot magsalita ngayon. Panahon ni Pangulong Duterte, lahat malakas ang loob. Right? Kahit DDS ka. Pag hindi natin gusto si Duque, hindi natin gusto si Andanar, hindi natin gusto yung appointee ni kung sino pa si yung DepEd Secretary dati, binabatikos ko yun. Yung si Liling Briones, yung pinalta ni VP Sara, binabatikos ko yun kasi naiintindihan ko ang kalakaran sa DepEd at ako ay miyembro ng akadim. 'Di ba? Pero wala kaming takot magsalita. Ba't ngayon parang nakakatakot? Iba, right? Iba. Grabe ang power and I don't know. Saan kaya papunta ang Pilipinas, no? Magtatsaga pa ba tayo ng another year? Si VP Sara kaya, ano kayang magagawa niya? Alam mo, VP Sara, nilulook up ka ng lahat ng, hindi lang mga DDS, kundi mga Pilipino. Wala na yatang pag-asa ang ka-unity mo na umayos pa ang ginagawa or aayusin pa ang pananarabaho. Hindi naman siya tumatanggap ng pagkakamali, nagsisinungaling pa nga. So, VP Sara, ano kayang gagawin mo?
At ano kaya ang gagawin ng mga generals? Baka sila ang ating pag-asa eh. Mga PMAers, no? Kaabang-abang. Diyos ko po, ayun nga daw. Nag-ano na, may mga tangkiligerang pasabog. Ano ba yun? Nakakaloka. Praning, paranoid. Inang. Tapos may mga drill nga, di ba may video naman nun, may mga drill na nga sa kongreso kung sakasakaling ina-anticipate na ba nila? And nabanggit ni Miss Maharlika ha, kaya nagmamadali silang kumamkam ngayon. Alam niyo na kung sino tinutukoy yang sila. Kaya nagmamadaling kumamkam ang kung sino-sino ngayon kasi nararamdaman nilang hindi sila tatagal sa pwesto. Magtagal pa kaya sila at gugustuhin pa kaya ng Pilipino? Magtagumpay kaya ang mga bagong vloggers na parang pamalit sa ensaymada? Nagprotektahan ng kanilang sinasamba? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.